Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga mag-aaral, guro na walang hanggang naglalakbay sa kaalaman ng asignaturang tumutugon sa walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao habang limitado ang pinagkukunang yaman. Ang asignaturang Economics. Sa ngayon, ang ating papaksain ay isang makahalagang advokasya at isang napapanahong concern ng lahat. Isang napapanahong issue ng ating lipunan, ang likaskayang pag-unlad o sustainable development. Paano nga ba natin hahanapin ang balanse sa pagitan ng pangangailangan ng mga karaniwang tao at higit sa lahat ay ang pagtugon gamit ang limitadong pinagkukunang yaman? Tuklasin natin, ano nga ba ang kailangan nating tugunan? Nakikita pa ba natin ang sitwasyong ito hanggang sa kasalukuyan? Hindi ito lihis sa karaniwan. Ito ang ating patuloy na sitwasyon. Noon pa man, alam naman natin na magre-resulta ito sa pagkasira ng kalikasan, maaaring matinding kahirapan, at higit sa lahat, hindi kailanman natin ito matatawag na tagumpay. Kaya naman, baybayin natin ito gamit ang katanungan na paano natin matutugunan ang ating pangangailangan ngayon nang hindi ninanakaw ang kakayahan ng susunod na henerasyon na mabuhay. Para kanino tayo tumatanaw ng paglutas sa mga napapanahong suliranin sa kasalukuyan. Tara! Bibigyan ko kayo ng isang historikal at makasaysayang pagtanggap. Paano nga ba natin dapat tingnan ang usapin ng tinatawag nating likaskayang pag-unlad? Ang likaskayang pag-unlad ay dapat natin maumpisahan noong taong 1987 ang mga nagkakaisang bansa, no? Partikular na ang Gro-Harlem-Brundtland, nagkaroon ng isang ulat, tinatawag nating Our Common Future Report. Sa Our Common Future Report, makikita natin na kailangan tugunan ang mga napapanahong problema at pandaigdigang suliraning hindi lang naengkwentro ng iilang bansa, bagkus ng lahat. Kaya naman, dito unang napag-usapan at napapanahon nito, dahil tinalakay na rin ito sa inyo nung grade 7 kayo, ang likaskayang pag-unlad o sustainable development na hindi kakayanin ng susunod na henerasyon kung hindi kikilos ang kasalukuyang henerasyon. Kailangan ma-realize ng kasalukuyang henerasyon na hindi isakripisyo ang kakayahan ng susunod na henerasyon upang magkaroon ng balanse at higit sa lahat, magkaroon pa rin ng pagsulong na pag-unlad sa ekonomiya, sa lipunan at kapaligiran na hindi natin isinasakripisyo ang alinman sa mga ito. Yun ang tinatawag na likaskayang pag-unlad. Hindi isinasakripisyo ang kakayahan ng mga susunod na henerasyon. At para lamang tugunan ang pangangailangan natin o kagustuhan natin. Kaya naman, tunguin natin, ano nga ba ang haligi ng tinatawag nating likaskayang pag-unlad? May tuturing nating haligi ang unang bagay na tinatawag nating pang-ekonomiya. Sa lahat ng banda, ang pag-unlad ang pinakamahalagang usapin. Dahil ito rin ang nagdudulot kung paano natin aabusuhin ang ating kapaligiran. Kaya naman nababatid dito yung paglikha ng trabaho, kabuhayan, pagpapalago ng negosyo o industriya, at higit sa lahat makatarungang paggamit ng mga likasyaman na meron ng isang bansa. Na nagre-resulta ng focus nito upang higit na magkaroon ng kabuhayan ng tao. Ang isang banda naman o haligi ng sustainable development ay ang tinatawag na panlipunan o social sustainability. Dito papasok ang tinatawag nating equity. Ano pa? Yung pagpapabuti ng kalidad ng buhay. Matagal na itong usapin na hanggang ngayon ay marami pa ring suliranin. Gayon din ang kalusugan at edukasyon at higit sa lahat pagkakapantay-pantay sa katarungang panlipunan na dapat matamo ng sino man, mataas man o mababa, sa ating pamayanan. Ang focus ito, napakanan ng tao at komunidad. Ano pa? Hindi mahuhuli ang usapin ng kapaligiran o environmental sustainability. Dito pumapasok ang pangangalaga sa kalikasan, responsable paggamit ng likas na yaman, at higit sa lahat, pagbawas ng polusyon. Kaya ang focus ito, ang kalikasan, ang mga likas na yamang mayroon tayo. Kaya naman, ang mga ilang partikular na halimbawa ng mga haliging ito o pillars ng sustainable development ay halimbawa, ekonomiya, paglalagay ng mga solar panels, pagkakaroon ng mga renewable energy,
Pagdating naman sa lipunan, yung mga libreng health center, scholarship, pwede rin natin gamitin example dito yung mga justice reform na mayroon tayong sinusulong sa ating pamahalaan. At sa kalikasan naman ay ang no single-use plastic, pagkakaroon ng 7 Rs na, di ba? Dati reduce, reuse, recycle lang. Meron na ngayong refuse, di ba? At yung malawakang reforestation. Sa pangkabuuan, makikita natin na kailangan magsanib puwersa ang mga haliging ito upang magkaroon ng matiwasay at mahusay na pamumuhay ang susunod na henerasyon na hindi natin isinasakripisyo ang ating kapaligiran. Kaya naman dapat ang ekonomiya natin o kaya economic sustainability ay dapat maganap. Gayon din naman ang kalikasan, environmental sustainability, ang lipunan na tinatawag din natin social sustainability. Ang lahat ng ito ay magdudulot sa atin ng katiwasayan sa ating lipunan. Kaya naman, bigyan natin ng pagkilala. Kung ikaw nga ang tutugon, ano ang sitwasyon bilang isa? Tama. Yan ay pangkapaligiran o environmental sustainability. Ito naman, nagtataas ng minimum wage. Tama. Yan ay pang-ekonomiya o panlipunan o social sustainability. Pagtatayo ng pampublikong ospital sa mga katutubo. O ano yan? Okay. Tama. Yan ay nakapaloob sa panlipunan o social sustainability. Kaya sa kabuuan, sana makita natin na ang kapaligiran, kabuhayan at lipunan ay hindi kinakailangang isakripisyo dahil ang nakataya dito ay ang kinabukasan natin lahat. Kaya naman sa susunod nating pagkikita, higit nating alamin paano nga ba dapat tumugon ang isang lipunan sa kabuuan. Kaya naman, muling maglayag sa walang hanggang pagkatuto sa pagtugon sa walang hanggang pangangailangan at gusto ng tao habang limitado ang ating pinagkukulangan, ang mundo ng economics. Yun lamang at maraming salamat.